Magandang gabi na naman sa inyo mga kaspuki. Ngayon ay magkukwento na naman tayo ng isang nakakatakot na pinamagatang Ang Manananggal sa Baryo Part 1. Narito ang kwento at sisimulan na natin. Taon-taon kapag may piyesta ay dumadalaw sina Alice at ang kanyang pamilya sa probinsya ng kanilang lola Juanita para makikain. Kinukumbeta kasi sila palagi ng matanda dahil dito. Kahit medyo busy sa trabaho ang mga magulang ni Alice, ay hindi ang mga ito makatanggi sa anyaya ng ina ni Rafael. Nababahala sila dahil baka magdamdam ang matanda kung hindi sila pupunta. Dito palaging nag-aaway ang mag-asawa dahil ayaw na pumunta ni Isabel sa probinsya, pero si Rafael pa rin ang masusunod. Tumawag sa akin si inay. Punta daw tayo sa Makalawa sa kanila. Sabi ni Rafael sa lahat nung sila ay kumakain ng pananghalian. Sumagot naman si Isabel. Ano? Pupunta na naman tayo doon. Ang layo-layo nga ng probinsya nyo. Wag na lang kaya. Ikaw na lang ang pumunta kung gusto mo, nauumay na sagot ni Isabel. Bakit ayaw mong pumunta doon? Di ba sumama ka naman nung nakaraang piyesta doon? May problema ka ba? Usisa ni Rafael sa asawa. Daddy, sama po ako kina Lola Juanita. Tayo na lang po ang pupunta doon kung ayaw ni Mami. Nananabik na wika ni Alice. Tumingin lang sandali si Rafael sa anak pero nagbaling agad ito kay Isabel. Utang na loob, Isabel. Sumama ka na. Di naman tayo magtatagal doon eh. Mga 2 araw lang ay uwi rin tayo dito sa Maynila, pagkukumbensi ni Rafael sa asawa. Paano ang work natin? Huwag mong alalahanin yan dahil kinausap ko na ang manager kahapon. Payag daw siya na pumunta tayo. Kaya, sige na at pumayag ka na, pagpipilit pa rin ni Rafael sa asawa. Natahimik muna ng ilang sandali si Isabel at maya-maya ay nagwika. Sige na nga, payag na akong pumunta sa probinsya. Pero 2 araw lang tayo roon. Sabi niya sa asawa. Oo naman. Nakangiting sambit ni Rafael. Natuwa naman si Alice dahil sa wakas ay payag na rin ang mama niya na sumama at pumunta sila sa probinsya. Sa susunod na araw na kasi ang piyesta sa Barrio La Verdad. Doon isinilang at lumaki si Rafael. Taon ay maraming pakulo ang kinaukulan ng barangay sa pangunguna ng parokya at ng barangay opisyal. 1 buwan pa lang bago magpiesta ay naghahanda na sila. Todo ang paglalagay ng mga banderetas sa mga daan, puno at mga bahay-bahay. Tulong-tulong ang lahat para dito. Bukod sa lahat ng mga residente ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na piyesta, ay isa lang ang tila walang pakialam sa kanila. Ito ay si Minerva. Siya ay nakatira sa gulod at pinangingilagan ng mga tao dahil mabaho ito at pinaghihinalaan ding aswang. Si Minerva ay dating masagana ang buhay. Pero naglaon ay sinawing palad siya. Namatayan siya ng anak sa panganganak at ang asawa naman niya ay iniwan siya. Naibenta na ni Minerva ang lahat ng ari-arian niya nung iniwan siya ng kanyang asawa para sa ikabubuhay niya. Pero ang masaklap nung naubos ang lahat na meron siya ay napilitan siyang ikalakal ang sarili para mabuhay. Hindi talaga taga-baryo siya at sampid lang siya dito. Maraming kalalakihan ang nakinabang sa kanya nung nagbebenta pa siya ng aliw. Pero nung nalaos na siya ay iniwan na siya ng kanyang mga parokyano sa nakaugaliang trabaho. Kaya umalis siya sa lugar kung saan siya dati. Naglakbay siya hanggang sa marating niya ang Barrio La Verdad. Inaapi-api siya ng mga bata at kung minsan ay mga binatilyo pang mga walang awa ang panglalait sa kanya. May mga masasamang loob na mga tatay sa kabilang baryo ang dadayo sa Barrio La Verdad para mahanap lang siya. Hindi para tulungan siya, kundi para halayin at pagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Sinusuhulan lang nila ang nawawala ng bait na si Minerva at pumapayag naman ito.
May isang araw nung naglalakad si Minerva patungong baryo mula sa gulod ay may nakita siyang isang matanda ang nakatalukbong sa daan. Nilapitan siya ng matanda at may binigay ito sa kanya. "Ano po ito, Lola?" tanong niya sa matanda. "Basta makakatulong iyan sa'yo. Inumin mo yan para lumakas ka. Hindi ka na nila lalapastanganin sa susunod. Kaya mo na silang labanan dahil dyan, pinahawakan ng matanda ang isang maliit na basyo na parang haplas ang laman sa kamay ni Minerva. Nagmamadali naman na umalis ang matanda pagkatapos niyang ibigay kay Minerva ang munting buting yon. Kinagabihan, 2 araw bago ang piyesta, ay sabik na sabik nang makapunta ulit si Alice sa probinsya. Kaya naghahanap na siya ng susuotin para sa araw ng pagpunta doon. Naghalukay siya sa kanyang closet at nakapili na rin ng magagandang susuotin. Nilapag niya sa kama ang napiling mga damit. Sinukat pa niya yung isang bestida na sa wari niya ay bagay na bagay sa kanya. "Gusto ko itong dress na ito. Para akong princess dito. I like it." Natutuwa niyang bulalas habang nakaharap sa salamin. Nasa bahay si Minerva nung gabing iyon at nakahiga na siya sa kanyang kama. Maraming bumabagabag sa kanyang isipan kaya hindi siya makatulog. Bumangon na lang siya at kinuha yung maliit na basing na binigay sa kanya ng matanda. Tinitigan niya ito ng matagal tsaka binuksan. Inamoy-amoy niya kung mabango. Amoy lantang dahon na may halong mapangheng ihi ng asong ulol. Pagsisimot niya sa maliit na basing. Kahit nag-aalangan ay pinilit na inumin ni Minerva ang laman sa loob ng basing. Nangasim ang kanyang mukha nung una niya itong inumin. Pero maya-maya ay nag-iba ang naramdaman niya. Tila humihilab ang kanyang tiyan. Tumayo siya at nabitiwan ang basyo. Bumagsak ito sa sahig at natapon ang natitirang laman. Bumagsak din siya sa lapag pagkatapos at namimilipit sa sakit na nadarama. Umuungol siya sa labis na hapdi. Parang pinupulupot ang kanyang bituka sa loob nito. Humihiyaw na siya sa labis na hapdi. Nagpagulong-gulong na siya hanggang sa nag-iba ang kurba ng kanyang katawan. Maya-maya ay sumuka na rin siya. Pero kakaiba ang suka niya. Itim ito. Nag-iba rin ang hitsura niya hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa sarili. Bumukadkad ang buhok niya at tumayo rin siya ng marahan. Nanlilisik na ang mga mata niya, humaba naman ang mga kuko niya at nagsisilabasan naman ang mga ugat sa iba't ibang parte ng katawan at tululaway. Nag-iba rin ang tinig niya. Naging nakakapanindig balahibo na talaga siya. Maya-maya ay natubuan na siya ng pakpak ng kagaya sa paniki. Humiwalay na rin ang kalahati ng kanyang katawan habang umaangat ito sa loob ng silid. Tumatawa pa ito habang lumalabas ang itim na laway mula sa bibig. Bandang 11:00 pasado ng gabing iyon ay naglalakad sa daan ang 2 lasing dahil galing ang mga ito sa kaibigan nilang nag-birthday. Nag-akbayan pa sila habang paggiwang-giwang ang paglalakad ubod ng kalasingan. Maya-maya ay napahinto sila dahil hindi na kaya ng isa. Nagtungo ito sa gilid ng damuhan para magsuka. Nilabas nito ang kanyang mga kinain. Yung isa ay hindi gaanong lasing. "Ano, Per? Ayos ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo na katamtaman lang dapat ang inumin mo. Ang tigas mo kasi. Tiyak kong pag-uwi mo ay bunganga ni Hilda ang sasalubong sa'yo." Napailing-iling na wika ng kumpare nung sumuka. "Huwag kang mag-alala, Par. Hindi ako natatakot sa asawa ko," sagot nung lasing pagkatapos mahimasmasan. "Talaga ba?" Pagdududa ng kaibigan. "Oo naman. Sa aswang nga ay hindi ako natatakot, sa asawa ko pa kaya.
Mayabang na wika nung lasing. Ang yabang mo naman. Paano kung may masalubong tayong aswang or multo sa daan? Anong gagawin mo? Tanong nung kaibigan ng sumuka. Kung magandang multo o aswang ay hahalikan ko pa sila or hahalayin. Patuloy sa pagmamataas ang lasing. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Sa puntong ito ay hindi na nagpaakbay pa yung aroganteng lasing sa kanyang kaibigan. Kaya na raw niya ang maglakad ng siya lang. Hinayaan na lang nung mabait na kaibigan na nakainom ang kumpare niya para hindi na sila mag-away sa daan. Nung nadaanan nila ang isang eskinita na maraming aso ay todo ang pagkahol ng mga ito sa kanila. Minumura naman nung lasing ang mga aso. Magsitigil nga kayo. Gagawin ko kayong pulutan dyan eh. Talak ng lasing sa mga aso. Nung tumigil sa pagtahol ang mga aso ay naisip niya na natakot ang mga ito sa kanya dahil minura niya. Pero ang totoo pala ay may papalapit na isang malaking ibon na parang paniki sa di kalayuan. Narinig nung kaibigan ng lasing ang malakas na payagpag ng mga pakpak nito kaya dali-dali siyang tumingala sa itaas. Ano yun? Napakalaking ibon na yun. Gulantang niyang bulyaw. Nung papalapit na talaga ito sa kinaroroonan nila at nung natapatan ng liwanag ng buwan ay nakumpirma nito na isa palang babae na putol ang katawan ang lumilipad. Manananggal. May manananggal. Takbo na tayo, par. Sigaw niya sa kaibigan na labis ang pagkasindak. Hindi naniwala ang lasing sa sabi ng kaibigan niya. Anong manananggal? Saan at nang mahalay ko, aroganteng wika pa rin nung lasing. Kahit kinaladkad na ng kumpare niya siya, ay hindi pa rin siya nagpaawat. Nagmamatigas pa rin siya, kaya siya tuloy ang naabutan ng naglalaway na manananggal. Sinunggaban agad siya nito nung pagkalapag ng manananggal sa biktima. Natumba ang lasing at dun na siya nilantakan ng husto nung gutom na manananggal. Hindi siya nakasigaw. Ang kaibigan niya na nakasaksi sa pangyayari ay lihim na nagkukubli sa isang halamanan at napapaluha na dahil sa kahambal-hambal na nasasaksihan. Wala siyang magawa para sagipin ang kaawa-kaawang kaibigan. Kinabukasan ay nabalitaan na lang ng buong baryo ang nangyari sa lasing. Ang mga pulis na nag-imbestiga ay hindi na kayanang makita ang biktima. Lahat sila ay sumuka kabilang na ang mga taga-baryo na nakinood rin sa insidente. Ang kaibigan ng lasing naman ay tulala ito at di makausap. Mukhang na-trauma siguro siya sa nangyari sa kaibigan. Hayaan na lang muna natin siya sa ngayon. Sabi ng isang psychologist na tumingin sa kaibigan ng lasing sa mga pulis na nag-imbestiga. Nabalot ng kilabot ang buong baryo dahil sa nangyari. Ano ba yan? Kung kailan na malapit na ang piyesta at saka pa nangyayari ang mga patayan. Sino ba talaga ang salarin? Aswang ba talaga ang gumawa dun sa lasing? Anang wika ng isang ginang kay Lola Juanita na naroon sa bahay ng matanda para lang makiusyuso. Hindi ko alam, Tessa. Pero kung tunay man na aswang nga ang may kagagawa nito, ay ang kailangan siguro nating gawin ay magdasal sa Diyos para maadya tayo sa mga masasama, sambit ni Lola Juanita kay Tessa. Sumingit naman ang nakababatang anak ni Lola Juanita para magbigay ng anunsyo na darating na ngayong araw si Rafael. Nay, magandang balita po. Darating na ngayong araw sina Kuya Paeng kasama ni Ate Isabel at Alice, wika ni Vicky sa ina niya. Magandang balita nga iyan, anak. Sige. Kailangan na nating maghanda para sa pagdating nila, tugon naman ng matanda. Tumayo na sa pagkakaupo si Lola Juanita at iniwan sa balkonahe ang madaldal at tsismosang si Tessa. Nabatid ni Tessa na hindi interesado ang matanda sa kwento niya kaya umalis na rin siya. Nakiusyuso na lang siya sa ibang kapitbahay.
Narinig niya sa ibang kapitbahay na nung isang gabi raw ay nakarinig sila ng malakas na payagpag ng isang ibon, kaya may hinala sila na aswang nga ang namimiktima sa baryo nila. Mar, alam mo ba kagabi raw ay may narinig si Aling Linda na payagpag ng isang malaking ibon malapit sa bahay nila, kwento ng isang ginang sa kapitbahay niya. Nakikinig naman si Tessa at tila nag-aabang sa mga susunod na sasabihin ni Isay. Talaga ba? Siguro nga aswang. Pero bakit at paano nagkaroon ng aswang dito sa atin? Sino naman ang aswang, Aber? Pabulaan ni Linda. Sumingit sa usapan si Tessa. Sandali lang. May sasabihin ako sa inyo. Ano yon, Tessa? Napakunot noon naman ang dalawa. Nagpalingalinga muna si Tessa sa paligid bago nagsalita. Sa hinala ko ay si Minerva ang aswang, pabulong na bulgar ni Tessa. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nung sinabi ito ni Tessa at nanlamig din sila. Kumabog din ang dibdib nila. Sigurado ka ba, Tessa? Nanginginig na biyes na wika ni Linda. Tumango lang si Tessa bilang tugon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang kwentuhan, ay nakita ni Tessa si Minerva na naglalakad papalapit sa kanila mula sa balkonahe. Nabalisa siya, kaya sinabi niya sa mga kapitbahay na kailangan na niyang umalis. At nung pagbaling naman ng dalawa ay nakita rin nila si Minerva na wala sa sarili na naglakad sa kalsada. Umuwi rin sa bahay nila si Linda. Si Isay naman ay pumasok na sa loob ng bahay at nagkandado. Nung napatingin si Minerva sa paligid ay napangiti siya. Ngiting nagbabadya ng isa na namang pagtatangka sa buhay ng kabaryo niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaspoki. Kung nagustuhan niyo ang aking narration ay kindly like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos na aking i-upload soon. At kung gusto niyong magpadala ng mga nakakatakot na story ay mag-email lang kayong sa email address na nakikita nyo sa inyong mga screen. I-comment nyo din kung gusto niyong magpa-shoutout para maisama ko sa susunod na mga upload. Maraming salamat mga kaspoki.